Ang nakakatawa, isinasabi pa nila na si Sen Marcoleta nag-iisa na lang yan dyan na consistent na lumalaban sa katiwalian. Pero anong sinabi nila? Baguhan. Dapat rumespeto. Mga kababayan, paalala ko lang, kilalanin natin ang tunay na lodi ng kaban ng bayan. Bakit ba takot na takot sila kay Senator Marcoleta? Bakit pilit siyang binabansakang pabida o baguhan? Simple lang mga kababayan. Dahil siya ang salamin na nagpapakita ng kanilang mga dumi. Takot na takot silang humarap sa salamin. Kaya ganyan ang ginagawa nila. May gang up style, 'di ba? Old boys club. Ang pangit, no? Old boys na. Club pa. Ano ba yan? Gusto ko lang makilala ninyo kung sino po si Senator Marcoleta. Siya veteranong lehistura na may 18 years of legacy. Huwag kayong paluloko sa mga nagsasabing ngayon lang yan. Hindi ho yan totoo. 'Di ba? Para alam nyo lang. Kasi ang yayabang ng iba dyan parang sila lang yung may karapatan na nandyan at umupo sa Senado. Tandaan nyo lahat kayo pare-parehong binoto. Hindi ho porke kayong Senate President o kung ano man ang posisyon na meron kayo, iisa lang ho ang inyong level. Kasi lahat ho kayo ay senador. Wag ho kayong masyadong mayabang. Yung iba, tsaka wag ho kayong maniniwala masyado rin sa mga pa-English. Diyos ko, dinadaan tayo sa English pero wala namang laman mga pinagsasabi. Minsan yung mga researcher nila, mga palpak pa. Huwag tayong paluloko sa mga nagsabi ngayon lang yan. Sabi nila, si Senator Marcoleta hindi sumulpot lang sa Senado kahapon. 18 taon ang kanyang karanasan bilang legislator. Hindi siya born yesterday. Tumanda ho na siya dyan. At kung makikita nyo, siya ang mambabatas na bihasa ang bawat letra ng batas. Mula sa Kongreso hanggang sa Senado. Ang kanyang track record ay di matatawaran. Siya ang mambabatas na kayang himayin ang bilyong-bilyong budget na pilit tinatago ng mga ganid. Ang 18 years na iyon ay 18 years of pagbuno para sa interes nating mga ordinaryong Pilipino. Siya ang fearless crusader. Walang kinikilingan. Sino pa ba ang malakas na loob na bumangga sa mga higanteng korporasyon, sa mga old boys club dyan na pikon? Diba si Marcoleta lang. Kaya nga siya pinagkakaisahan. Dahil hindi siya kayang takutin mga kababayan, hindi siya kayang bilhin. Kahit pagtulungan pa siya ng mga retired na politiko at mga sikat na media anchors, hindi siya umaatras. Pilit man lang binabaluktod, ini-splice ang kanyang mga testimony o statement, ay hindi po nila ito mababaliktad dahil po siya ay handang sumagot ng diretso. Dahil po hindi po siya sinungaling at hindi siya mahilig sa drama. Kaya nga nila hindi siya kinakaya dahil straight to the point. Kung ano yung totoong topic sa korupsyon, yun ang kanyang gagawin. Napansin niyo po ba mga kababayan, nung siya ay naging Blue Ribbon Chair, napakabilis ng kanyang investigasyon. Dahil sa sobrang bilis, sila yung tunay na natakot. Tapos sasabihin nila siya ang bastos. Sino ang tunay na bastos? Habang siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang investigasyon sa flood control projects, ang ginawa nila sa kanya, tinanggal siya. Dahil napakabilis po ng kanyang pagtunton sa hinahanap nating mastermind. Hindi siya kayang bilhin, kaya siya pinagkakaisahan dahil wala siyang price tag. Ang loyalty niya hindi sa kumpare system, kundi sa bawat Pilipinong ninanakawan ng kinabukasan. Siya ang boses ng hustisya. Habang ang iba ay napaka-busy. Alam niyo palusot? Yung ginagamit ang interparliamentary courtesy or yung kampihan sa loob. Si Marcoleta ay albala sa paghanap ng mastermind na nakawan dahil alam niya ang hustisya para sa mahirap dahil galing din ho siya dito ay hindi nakukuha sa pakikisama kundi sa paglalabas ng katotohanan. At yan po ang kanilang kinakatakutan, ang malaman ang katotohanan. Hindi ho totoo na gusto nilang malaman ang katotohanan. Gusto nilang pagtakpan ang katotohanan. 'Di ba? Sampal ho sa atin niya bilang mga Pilipino, 'di ba? Ganito na ho kagarapal ang sistema ng lideratos dito sa Pilipinas. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot na nakakagalit.